Hi guys! Hello! Sagittarius, welcome dito sa ating channel, Kapalaran 888 Sagittarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. General reading, so pwede kang makaresonate Sagittarius. Okay, so tingnan natin Sagittarius kung ano yung first 2 weeks ng January para sa'yo. So ideal course of action, number 10, and 3 adventure. Wow! So, meron ditong Sagittarius na maraming beses na pinag-isipan niya. Pwedeng pwedeng ikaw ay nagbabalak na bumili ng sasakyan, bumili ng bahay, magpatayo ng bahay, magpa-renovate, mag-travel, 'di ba? Parang gusto niyang maging OFW kung nasa Pilipinas siya, kung nasa ibang bansa na siya, parang gusto niyang lumipat ng mas stable na bansa or mas secure na bansa or mas mataas yung sweldo. Parang nakikita natin yung adventure, okay? So, the first 2 weeks of January, nakikita ko na nakapag-desisyon ka na talagang ipupursue mo etong actions na to or etong adventure na to na minamanifest mo. So, maraming beses mo tong pinag-isipan, maraming oras, maraming beses. And nakikita ko sa'yo dito na talagang nakapag-desisyon ka na. Parang sinasabi mo, okay, go na tayo. Parang ganun. Okay. Ang nakikita ko sa'yo dito, ano man tong sisimulan mo this January, ay posibleng magdala to sa'yo ng success, recognition, huge blessing in the coming years or months. The Hangman. So, wow. Nakikita ko sa'yo dito, may isang posibleng pag-aaway na hindi natuloy ang matutuloy. Bakit ganun? May isang paghihiwalay, ang posibleng hindi natuloy, ang posibleng maghihiwalay. Naku, bakit ka na? Or pwedeng ikaw yan, gusto mong ipaglaban yung karapatan mo, gusto mong ipaglaban yung pag-aari mo, parang ganyan. Or gusto mong ipaglaban yung pangarap mo. So, nakikita ko matagal mo tong kina-contemplate. Diba? Hindi naman yung 5 of wands palaging negative. Minsan yung pangarap natin na hindi natin, gusto natin ipaglaban pero hindi natin na ipaglaban. So, this one, sinasabi na yun, pwedeng marami kang nakahang na plano, na yung parang kagustuhan mo dati, gusto mong mag-abroad, gusto mong mag-aral, gusto mong magpatayo ng bahay, mag-business, tapos hindi siya natuloy-tuloy. So, dito, parang nakikita ko na you're willing to fight for your dreams. Okay? So, nakikita ko parang give up mo na to eh. Sinuko mo na yung pangarap na yan, but babalikan mo siya. Di ba? Parang nakikita ko yung pagbabalik mo. Okay? Wow. Yun naman pala eh. Oh, di ba? So, nakikita natin dito na magpo-focus ka sa trabaho. Okay? Kasi parang ang gusto mo is magkaroon ng financial peace and prosperity. Okay, so nakikita natin may isa ditong Sagittarius na sawang-sawa na siya sa financial problems, burdens, or kano pa man. Basta ang gusto niya lang ngayon is tuloy-tuloy itong ginagawa niya. Gusto niya lang is makapagtrabaho. Hindi na siya mamroblema sa pera. Parang gano'n. The Empress, new relationship, new baby, new work, new ideas, healthy ideas. Nakikita ko share dito, yun yung focus mo this year of 2025. Okay, travel, relocation, moving on. Yun, pwedeng may maghiwalay na magkarelasyon, mag-move on siya. May posibleng naghahanap ng engineer, naghahanap ng professional. Pwedeng gustong magpatayo ng bahay, gustong bumili ng sasakyan. Pag-isipan mo daw muna ng mabuti. Okay? So, yun yung sinasabi sa'yo ng bra. Pag-isipan mo daw muna ng mabuti, Sagittarius. So, ano man ito na gusto mong gawin ngayon, simulan, make sure na pag-isipan natin ng mabuti kasi pwede mo daw itong pagsisihan sa bandang huli. So, the Hermit is meditation, contemplation, thinking. Hindi yung overthinking, ha? Isang family celebration, family gatherings, yun, family celebration, family gatherings, ang posibleng mangyari. So, ang gatherings na to, ang occasion na to is because of homecoming, family member. Homecoming is ang family member. May isa-celebrate kayo as a family.
kung may kaso kayong pinaglalaban, posibleng ang rason kung bakit ka magse-celebrate is dahil panalo kayo sa kaso. Isa-celebrate nyo yung good karma ng member ng family. Isa-celebrate nyo yung blessing, yung breakthrough, yung victory and success ng pamilya. Isa-celebrate nyo din yung milagro. So, nakikita ko sir dito na lahat ng miyembro ng pamilya mo by blood, 'di ba? Sa genes, genetics, 'di ba? Lahat kayo makaka-experience ng success, prosperity, abundance, success, recognition, and justice, karma, good karma. So, sinasabi sir dito ng barahan na etong milagrong to na mangyayari sa buhay nyo is nangyari or mangyayari yan kasi naka-destiny siya. Hindi siya yung mangyayari dahil sa nagkataon lang, coincidence, no. Naka-destiny talaga siya. So, kasi yung magicians, everything happens for a reason siya. So, kung blessings ang matatanggap mo, ibig sabihin, naka-destiny yan na matanggap mo or matanggap niyo. It's a double confirmation of success and celebration, recognition, rewards, awards. And kung makikita mo dito, sinasabi sa'yo dito na maraming tao yung susuporta sa'yo sa mga pangarap mo sa buhay. May mga kapamilya ka din na kailangan mong suportahan emotionally, and if may money ka financially. Wow! May bagong kasal, may kakasal, may bagong relationship, may magsisimulang relationship. Nakikita ko na positive yung takbo ng pamilya dito. Stability, balance, celebration, new love. Ang ganda. Sobrang ganda niya. Okay, so yung relationship na meron ka sa ngayon, kasal ka man or hindi, magiging sobrang strong, sobrang stable and secured. Kita natin dito yung level up ng relationship. Yung magkakalibin lang, pwedeng magpakasal. Yung nanliligaw pa lang, pwedeng mag-move in together. Collaboration. Stable yung family mo. Walang masyadong problema. Maganda yung takbo ng family mo. Okay? Okay, so nakikita ko sir dito, if ever man, matagal mo itong minamanifest, sinasabi sa'yo dito na nasa tamang panahon ka. Right timing. Okay, right direction. And kung makikita mo, ang dami mong major arcana dito, bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Diba? So, 6 is balance pa rin. So, sinasabi sir dito na mayroong salary increase, higher position na posibleng dumating within the year 2025. Mayroong salary increase, mayroong new job na mabilis kang ma-promote or mabilis kang tumas yung position mo sa trabaho. So, nakikita natin yung change dito in terms of emotion and then relationship. Okay? Thank you guys. Bye!